Ilang malalaking buhaya na ang nahuli sa bansa at pinaniniwalaang may kaugnayan sa ilang insidente ng pag-atake sa mga tao at ibang hayop. Kabilang nga riyan ang dambuhalang saltwater crocodile na si Lolong na binasag ang world record para sa pinakamalaking nahuling buhaya. Narito ang report. Napukaw ang atensyon ng buong mundo noong isang taon nang mahuli ang dambuhalang saltwater crocodile na si Lolong sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa haba nitong mahigit 20 talampakan o halos kasing taas ng 2 palapag na gusali, ito na raw ang pinakamalaking buhayang nahuli sa bansa. Mas malaki pa si Lolong kay Cassius Clay ng Australia, ang kasalukuyang may hawak ng record para sa pinakamalaking nahuling buhaya. Pinatotohanan naman ito ng eksperto si Dr. Adam Britton. Isinumitin na niya sa Guinness Book of World Records ang sukat ni Lolong. Sa ngayon, nananatili sa Bunawan Eco Park si Lolong. Bagamat marami ang namangha sa kanyang laki, hindi maiwasang mangamba ang mga residente. Pinaniniwalaang ito kasi ang buhayang umatake sa ilang tao at alagang hayop sa Agusan Marsh. Bago mahuli si Lolong, ilang insidente na rin ang pag-atake ng buhaya ang naitala. June 2011 sa Bataraza, Palawan, nasawi ang isang lalaki matapos sakmalin umano ng buhaya. Matapos ang halos 3 linggo, nahuli ang buhaya. May haba itong 13.7 feet, lampas sa 2 average size na lalaking Pinoy. Sa liksi ng buhaya, nabalian pa ng binti ang tauhan ng Crocodile Farm kung saan ito dinala. Taong 2006 naman ang atakihin raw ng buhaya ang isang batang babae habang tumatawid sa ilog sa Rizal, Palawan. Natagpuan ang ilang bahagi ng katawan ng bata pero hindi nahuli ang hayop. Sugatan naman ang isang 3 buwang buntis nang atakihin ng buhaya sa isang sapa sa San Mariano, Isabela noong Pebrero 2010. Kwento ng biktima, kumapit siya sa ugat ng isang puno para hindi matangay ng buhaya. May 2008 naman nang kaladkarin ng buhaya ang isang batang lalaki habang naghuhugas ng kamay sa ilog. Natagpuan ang bangkay ng bata kinabukasan, may sugat sa paa at posibleng nalunod matapos ang pag-atake. Karamihan sa mga nabibiktima ng mga buhaya, mga naninirahan o nananatili malapit sa ilog. Kung di raw maiiwasan na mamalagi sa tabing ilog, kailangan laging maging alerto at mag-ingat. Kung hahayaan lang daw kasi ang mga ito sa kanilang tirahan, hindi naman daw ito aatake. Umaatake lang daw kasi ang mga ito kapag tinakot, sinaktan o sobrang nilapitan.